This video is about the 10 habits of millionaire traders. Tingnan natin kung ano yung mga pinagagawa nila, ba't sila sobrang successful sa trading. Sige, umpisahan natin. Number 1, they accept that losses are part of the process and then learn from those losses. So, dito, kagaya ng sinasabi ko, pag mag-deposit kayo ng pera sa account nyo, consider that money lost. Wala na, nawala na. Para hindi totally sobrang sakit sa inyo pag yan natalo. And pag natalo yan, ang kapalit niyan is learning. So every time na natatalo tayo, nagli-learn tayo niyan. So ganyan din ang mga millionaire traders. Palagi silang may bagong learnings every time na natatalo sila. Number 2, they have a proven trading plan with clear entry and exit points. So itong trading plan talaga since the beginning of your trading journey, itong trading plan palagi ko na yan sinasabi. May topic tayo dyan sa lecture pa lang, yung trading plan. So very important yan, hindi padalos-dalos ang pagtitrade. So yung iba, kesyo baguhan, pagdating dito, trade ka agad without applying kung ano yung mga nasa lecture. So ending, talo. So, trading plan is malaking tulong yan. Kasi nandyan yung strategy natin. Titingnan natin kung ano yung kalagayan ng market, kung uptrend ba, downtrend ba. Tapos natin ilagay yung entry and exit points natin. Kaya very important talaga itong trading plan. So, yung mga nakakalimot na regarding trading plan, balikan nyo yung mga previous videos ko. Tapos, number 3 na habit nila, they keeps a trading journal. Itong trading journal din. Sa umpisa pa lang dito, may pinoprovide ako ng mga PDF form na trading journal. So every time na mag-place kayo ng trade, isulat nyo doon talaga kung ano yung currency na trinadean nyo, ano yung reason ba't kayo nag-trade, lagyan nyo ng date. And kung matalo man, lagay nyo doon anong reason ba't natalo. Para hindi nyo nabalikan yung mga pinagagawa nyo na mali, titingnan nyo na lang yung trading journal nyo. Para hindi na maulit yung mga bad behaviors as a trader. Tapos number 4, they never force trades and only take high probability setups. So kagaya na sinabi ko bago lang, hindi talaga padalos-dalos ang pagtitrade. Itong mga millionaire traders na to, high probability setups lang talaga yung kinukuha nila. So for example, may 10 trades ka. Yung 10 trades na yon, inferior. Or yung bang mga hindi talaga solid yung setups mo. Ngayon, yung 10 trades mo, lahat talo. Kasi hindi naman solid. Ba't hindi na lang gawin mong isa? Mag-trade ka ng isa, pero yung instead na nag-spend ka ng ganitong amount sa 10 trades, doon mo na lang ilagay sa isang trade mo na sobrang solid yung setup. Pwedeng ganun. Ang ibig sabihin ko niyan, for example, may 0.1 lot ka, sa 10 trade is 1 lot na yan. Tapos yung 10 trades mo, hindi naman solid. Talo. So parang natalo ka na rin ng 1 lot niyan. Kasi 0.1 sa 10 trade, 1 lot. So parang natalo ka na rin ng 1 lot niyan. Ba't hindi mo na lang lagyan ng 1 lot yung isang trade mo na sobrang solid? Mas mabuti pang ganun gawin mo. Hindi yung padalos-dalos na pagtitrade lang. Tapos pang-5, they treat this like a business, not a hobby. So, talagang ito, totoong-totoo to. Trading is a business. Pag ito, i-treat mo siya as hobby, parang naglalaro ka lang eh. So, okay lang sa'yo, matalo, kasi laro lang, kasi hobby nga lang eh. So, pero pag i-treat mo siya as a business, magsisikap ka ngayon na mapalago mo yung business mo. Just like any other businesses, sa umpisa pa lang, nangapital ka sa business. Tapos, magsikap ka na mapalaki mo yan. So, gawin mo rolling. Rolling mo, for example, nag-profit ka na ngayon dito sa business mo. Yung profit mo, wag mo munang i-withdraw. Palaguin mo muna. Palaguin mo. So,
Kasi yung pera na nilagay natin dyan sa pag-deposit natin, consider that money loss. So, talo na yan. Or nawala na yan. Lost. Lost. Talagang wala na. So, palaguin mo na. Kung for example, nag-profit yung money na yun, palaguin mo, palakihin mo. Tapos kung medyo malaki na, withdraw ka lang. Pakaunti-kaunti lang. Pakaunti-kaunti lang yung mga important things ka na babayaran. For example, bills. So, pwede, withdraw ka. Pero kung mag-withdraw ka lang para i-spend mo something na hindi important, ay hindi pwede. Palaguin mo muna. Rolling. Tapos number 6. They constantly backtest and refine their strategies. Ang mga millionaire traders pala, kahit successful na sila, nagbabacktest pa rin sa mga strategies nila. Just like any other successful athletes tulad ni Michael Phelps sa swimming, ni Usain Bolt sa sprint, kahit si Manny Pacquiao, kahit wala silang laro, nagtitraining palagi yan. Kaya sobrang galing nila. Pagdating sa actual na competition, sobrang galing nila. Ganyan din yung mga millionaire traders pala. Kahit, for example, hindi sila nakakita ngayon ng solid trades. So, while waiting, backtest muna. Hino-hone nila yung mga skills nila. So, very important talaga. Backtest. Tapos, they never stop learning. Very true. Very true. So, sabi ko, kahit doon sa lectures pa, dito, dapat open tayo palagi. Dapat dito, hindi tayo ba yung close na yung mind natin na hindi na, wala na tayong i-accept na bagong learnings. Dito sa trading, every now and then, may mga bago dito. Kahit mga books, mura lang yung books, trading books. Pwede kayong bumili niyan online, e-book, pwede. Basa-basa kayo. Very important yan, additional yan sa trading psychology natin. Kasi ang trading, very important yung trading psychology talaga. Parehas lang tayo ng strategy. Strategy ko, strategy ninyo. Pero ba't kami successful? Yung mga kasama natin dito, iba successful na. Magdepende talaga yan sa trading psychology. Mindset. Very, very important yan. Kaya magbasa kayo para ma-improve yung trading psychology ninyo. And may pinoprovide naman ako ng mga e-books, yung mga summarized form. Very important yun. Kaya basahin nyo pa ulit-ulit. Pati yung mga previous videos ko. Mostly noon, yung mga videos ko, malamang nakalimutan nyo na. So, ulitin nyo. Nandyan naman yan always. Tapos number 8. Stay flexible and constantly adapt to changing market condition. So, ito, kagaya na sinabi ko, dapat talaga maka-adapt talaga tayo kaagad sa mga changes dito sa trading. So, for example, yung strategy natin, kasi sobrang dami ng strategies natin dito, pag hindi gagana na yung isa, pag nafe-feel mo palagi ka nang natatalo dyan, shift to other strategy. Ganyan talaga dito sa trading. Kaya marami akong pinoprovide na strategies dito. Hindi ko pinoprovide yan para pumili lang kayo ng isa. Siguro mag-master kayo ng 2-3 niyan. Kung ma-master nyo 2-3, kung hindi gagana yung isa, shift to other strategy. Napakarami niyan ng strategy natin. So, yung mga hindi gumagana na strategy, pwede nyong gawing pang-confluence na lang. Pwedeng ganon. So, dito sa number 9, they treat themselves as I'm a risk manager first, trader second. So, tulad ng boxing, sa sports ng boxing, yung mga fighter, hindi sila yung nagsiselect ng kung sino yung kakalabanin nila. Ang manager ang nagsiselect kung sino yung pwedeng kalabanin ng alaga nila. Yung parang kayang-kayang talunin lang ng bata nila. Or, kung dihado yung bata nila, dapat mas malaki yung porsyento ng bata ko kaysa sayo. Kasi nakita na ng manager na alanganin ako dito. Kaya malaki dapat porsyento natin kaysa sa kanya. Pero kung
kayang-kaya to. Pwede lang tabla-tabla lang yung hatian, pwedeng ganun. So ganyan din dito sa trading. So for example, risk manager ka muna or ikaw yung nagmamanage sa sarili mo. Tingnan mo muna yung setup mo kung solid ba or hindi. Kung alanganin ka, wag mo na lang i-take yung risk. Or kung talagang gusto mo i-take pa rin, pwede mong liitan yung lot size mo at i-take mo yun na trade. So, ikaw yung manager Ikaw yung manager, ikaw yung fighter. So, dapat maging manager ka muna. Ikaw yung mag-select ng trade mo, ikaw yung mag-decide kung fit ba para sa trading style mo. And kung okay, solid lahat, and then go na. Go na tayo dyan. And lastly, they change their self-image. So, itong self-image, for example, um, tinitingnan natin ang sarili natin na bobo ako. Parang malabo sa akin tong trading. Or yung iba, barumpado ako. Parang gusto ko talaga yung risk taker ako. Ay, change mo na yan dito. Pag nasa trading ka na, change mo na yan na talagang magbago ka dito talaga. Dito kasi sa trading, need talaga natin dito discipline. Yung bobo, hindi ako naniniwalang mga taong bobo. Kulang lang ng study. Pag mag-study ang isang tao, makukuha niya yung talaga, yung mga learnings dito. Ulit-ulitin mo yung videos ko. For sure, sa 10 ulit mo sa isang video ko, talagang tatatak yan sa isipan mo. Tatatak yan talaga, hindi mawawala yan. So, baguhin mo yung self-image mo. Kung sabi mo, bobo ka, dito hindi ka bobo, matalino ka. Kung sabihin mong risk taker ka, kalma lang, kalma lang. So, bawal dito yung mga risk taker. So, lahat dito dapat kalkulado yung mga galaw natin. So, hanggang dito lang video ko. Sana makatulong ito sa trading psychology ninyo. And hanggang sa muli.